Sa ngayon na hindi stocks o forex ang ating i-discuss, no. Muli i-discuss natin yung UITF at yung kanyang iba't ibang klase ng financial instrument, no. Sa video ito i-reveal ko sa inyo kung ano yung mga iba't ibang klase na financial instrument ng UITF, no, or yung kanyang financial product. So let's go, umpisa na natin mga kachukite. Dito tayo ngayon sa website ng BPI Asset Management and Trust Corporation. Kung nagbabala ka na mag-invest sa UITF, dito ka maaaring magpunta at dito mo makikita yung kanilang mga products, no, yung kanilang financial instrument na napapaloob sa UITF. So kung nais mong i-monitor yung iyong position na fund, no, halimbawa meron kang hawak na fund at gusto mong i-monitor yung kanyang price, no, dito mo lang siya makikita dito sa net asset value per unit, no. Andito yung kanilang mga instrument, katulad halimbawa na itong short term fund, nagkakahalaga siya ng 156.8 pesos net asset value per unit, no, yung kanyang NAV po. So dito mo mamonitor yung price ng yung fund araw-araw. So araw-araw nagbabago yung price nito pagkatapos ng trading sa market. So kung nakamonitor ka, gusto mo siyang i-monitor, dito mo makikita yung kanyang price. Araw-araw siya nag-a-update. So kung halimbawa gusto mong mag-open ng investment account, no, sa BPI Asset Management, narito yung kanilang website, no, at dito pwede kang mag-apply online. Mo siyang email yung supporting documents, no, at bibilang ka ng araw bago nila ma-approve. So narito yung kanilang mga product, no, na ini-offer sa mga investor at saka sa mga nagnanais na mag-invest sa UITF. So ito yung kanilang unang ino-offer, no, BPI Invest Philippine High Dividend Equity Fund. So yung classification niya, equity fund, ibig sabihin na itong equity fund, nakasakay ito sa mga stocks sa Philippine Stock Exchange, no, yung binubuo siya ng mga iba't ibang klase ng stock. At narito rin yung kanyang price, no, yung net asset value per unit, nagkakalaga siya ng 111.2 as of April 30, 2021. Yan yung kanyang market price. So nilaunch yung product noong August 16, 2013, and meron siyang total fund na 7,788. So yung kanyang minimum investment, so yung initial or minimum, nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Tapos yung additional investment mo 1,000 na lang. Ibig sabihin na ito, kung halimbawa mag-open ka ng account, mag-i-initial ka ng 10,000, then yung succeeding month mo is 1,000 na lang. Wala siyang minimum holding period, no. Yung dealing day niya, no, hanggang 2:30 ng hapon, bago magsara yung market. Kasi yung market nagsasara 3:30. So makakapag-deal ka sa kanya daily up to 2:30 PM. Maliban sa Sabado at Linggo, no? Tapos yung redemption settlement niya is yung threshold niya 3 days bago matapos yung end of 3 days. So early redemption niya wala siyang charge. Hindi katulad ng mga time deposit na hanggat hindi natatapos yung lock-in period niya, pag ni-redeem mo siya ng early, meron siyang charges. So narito yung mga fees, no,
makikita nyo rito sa prospectus ng fund. So nandirito rin yung performance and statistic ng mga fund na halimbawang hawak mo. Nandiyan yung kanyang performance and yung kanyang highest and lowest na price sa loob ng 12 months. Tapos yung statistic ng portfolio, no? Yung kanyang volatility per year, share ratio, information ratio sa current number holdings. Tapos yung mga pinaglalagyan ng fund, no? Ito yung top 10 holdings, no? SM Investment Corporation 14.12%, SM Prime Holding 10.72%, Ayala Land 8.54%, Ayala Corporation, BDO Unibank 6.54%, Bank of the Philippine Island 6.8%, PLDT, Metrobank, JG Summit Holding. So yun yung mga stocks na pinaglalagyan, no, ng fund na makukolekta sa inyo. Dito siya nilalagay sa mga holdings na role. At yung kanyang portfolio composition, no, yung allocation niya, no, ito equities 95.01%, tapos yung cash niya 0.12%. Time deposit and money market fund, so 529. So dito mo nyo makikita kung saan nilalagay yung pera nyo, no, at kung paano siya kumikita. So ito yung kagandahan ng UITF kaysa sa ordinary time deposit. May posibilidad na kumita yung savings habang nag-iipon ka. So dito makikita natin yung prospectus ng isang fund. So yung kanyang equity price risk, no, ayan. Investor are exposed to adverse change in the price of high dividend yield stocks listed in the Philippine Stock Exchange, which may be brought about by the adverse stock market condition, unfavorable company earnings and valuation, or negative development in domestic and global political and economic condition. So yun yung kanyang mga risk, no, sa presyo. Sa liquidity naman, investor are exposed to the risk of loss due to the fund inability to convert equity holdings to cash immediately, or in instance where the conversion to cash is possible but at highly disadvantageous price due to limited buyers, sellers in the market, low trading volumes, or market disruption, among other reason factor. So yun, kapag bumababa yung yung presyo, no, tapos walang seller saka walang buyer, nagkakaroon ng problema sa liquidity, no. Pagka gusto mo na siyang maaari kang malugi or maaari kang kumita. So narito pa yung ibang yung iba pang mga financial instrument ng BPI Asset Management. Andito pa rin yung kanyang BPI Invest Balance Fund. Ito namang balance fund, combination to nung stock sa treasury bill. So siya 50-50, no? Yung 50% ng fund mo nakalagay sa stocks. Tapos yung 50% yung another 50% is sa treasury bill. Sa treasury bill siya inilalagay. So kaya tinawag na balance, hati siya. Kalahati sa stocks, kalahati sa treasury bill. Medyo rin to, semi-aggressive kasi stocks aggressive yan. So mataas din yung potential na kumita, no, dahil sa stocks siya nilalagay. Tapos yung treasury bill naman kasi guaranteed interest yan . So yung kalahati low risk at yung kalahati ay high risk. So narito yung kanyang classification, no, yung balance fund, net asset value per unit, no, 161.28.
Nilaunch siya nung April 4, 2005, no? Yung total fund net asset value niya is 4,870,000, no? Yung kanyang net asset total fund. Ganun din, no? Minimum investment niya 10,000, tapos yung additional investment niya 1,000. Wala rin siyang holding period, wala rin siyang redemption charge. Parehas lang ng threshold ng sa redemption settlement, no? 3 days din yung threshold niya, 3 days. At yung dealing day niya is araw-araw hanggang 2:30 PM bago matapos yung market. Parehas sila ng mga magkakaiba lang sila ng pangalan ng ng fund. So halos parehas lang yung performance. So, ito yung performance nila. Sa 1 month nag-negative siya, no? Negative 0.057. Medyo hindi magandang performance ng mga fund ngayon dahil sa pandemic, no? Pero pagka nasa normal situation tayo, maganda ang performance nito kasi yung mga investor buo yung kanilang kumpiyansa, kaya dumadami yung nag-i-invest dito sa UITF, no? So ganun din, no, yung kanyang top 10 holdings, no? SM Investment, SM Primes, Fixed Rate Treasury Note, Retail Treasury Bond, Ayala Land Retail Treasury Bond, Ayala Land Corporation, BDO, tapos meron din time deposit. So yung may mga maturity din, no? Itong may maturity yung mga Retail Treasury Bond to, saka yung Fixed Rate Treasury Note, may mga maturity yan, kaya low risk yan. So yun, no, ito yung isa pang yung balance fund, no. Meron pa tayong isa, no, yung BPI US Equity Index Fund, no. Ito naman to, global equity feeder fund to, no? Yung kanyang classification kasi sa global nilalagay yung pera mo sa US dollar. So yung kanyang total fund, net asset value, 89.36. Yung dealing date niya ganun din, 2:30 PM daily. Tapos yung redemption settlement niya medyo matagal-tagal to, yung threshold niya 5 days. Minimum holding wala rin. Tapos yung net asset value per unit niya, no, $222.54 US dollar, no. Nilaunch siya nung August 5, 2014. So yung minimum investment mo $1,000, no, additional 500. So medyo malaki-laki to kasi global, eh. So kung sa peso naman, no, 50,000, then yung succeeding niya, no, 10,000. So ito yung mga fees, no, 0.75%. Tapos yung custodian fee mababa lang, 0.11%. So dito niyo makikita yung kanyang mga fees at saka yung prospectus ng fund. Yung kanyang performance nandito rin. So dito yung holdings na pinaglalagyan ng pera, no. Nakalagay siya naka-invest siya sa Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, so Tesla, yung kay Berkshire Hathaway, kay Warren Buffett, JP Morgan, Chase & Company, and Johnson & Johnson. So dyan nakalagay yung pera nyo, no, sa mga kumpanya na yan. Tapos ito yung mga ibang information na makikita nyo rito, no. So yun, meron pa tayong isa, no, yung BPI Invest Philippine Consumer Equity Index Fund. Ito mostly kalimitan sa stocks nakalagay ito. Pag sinabing equity index fund, solid na sa stocks lang nakalagay yan. So yung classification niya, no, index fund, equity index fund. So 87.55 yung kanyang net asset value, no. Tapos nilaunch siya nung January 16, 2017. Tapos yung total fund
net asset value niya is 1,145,000, no? So minimum investment 10,000 din, tapos yung additional investment mo 1,000. Wala rin siyang non-holding holding period, no? Wala rin redemption charge. Tapos yung kanyang redemption settlement 3 days lang. Ganun din 2:30 PM yung kanyang dealing date bago matapos yung market. So parehas lang sila, no, ng mga nagkakaiba-iba lang sila sa mga holdings, yung kung saan nilalagay yung pera nila. So ito katulad ng SM Investment Corporation din, no, sa JG Summit, Universal Robina Corporation, Jollibee Pig Corporation, GT Capital Holdings, San Miguel Corporation, Pure Foods, Rice Club Incorporated, Lucitan Group, Alliance Global Group Incorporated, saka Robinson Retail Holding. Yun, dyan nilalagay yung pera nyo, mga katsupitero, kapag bumili kayo ng isang BPI Invest Philippine Consumer Equity Fund. Dyan nakalagay yung pera nyo dito sa mga kumpanya na to. Itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 top holdings company, dyan nila nilalagay yan. So para ka na rin dyan, no? Para ka na rin kasosyo ng mga kumpanya na yun, dahil dyan inilalagay yung pera mo. So ang pagkakaiba lang nito sa nagte-trade ka sa stocks, no, yung direct ka sa stocks, meron kang fund manager, yung fund manager na nag-allocate ng portfolio mo. Hindi katulad nung ikaw yung direct sa Philippine stock market. Ikaw mismo yung gagawa, no? Ikaw yung mismo yung bibili at ikaw mismo yung magma-manage ng fund mo. So magkaiba sila. Kumbaga sa stocks, ikaw yung driver mismo ng sarili mong kotse, no? Tapos pagka dito naman sa UIT, meron kang sariling driver, andun ka lang sa likod, siya yung nagma-manage. So ganun yun yung mga fund na minamanage ng fund manager, kaysa dun nagte-trade ka direct sa Philippine Stock Exchange, ikaw mismo yung driver. So narito yung isa pa, no, yung BPI Invest Philippine Infrastructure Equity Index Fund. So ito naman yun sa mga equity index fund din to, yung classification niya. Kalimitan nakalagay ito sa mga infrastructure na company, no, katulad na itong International Service Container Incorporated, PLDT, Aboitiz, Manila Electric, Globe Telecom, Metro Pacific Investment Corporation, Aboitiz Power Corporation, First General Corporation, DMCI Holding, and Manila Water Company, no? Diyan nilalagay yung pera mo, no? Tapos yung kanyang net asset value per unit, no, 78.99 pesos yung net asset value per unit niya. Tapos yung total fund net asset value is 893. Minimum investment 10,000 din, additional 1,000. Ganun din, wala rin siyang minimum holding, at early redemption charge wala rin. Yung settlement niya, ganun din, T3 niya 3 araw din, tapos araw-araw 2:30 PM yung dealing date niya. So mababasa nyo rito, no, visit nyo lang yung BPI Asset Management Trust Fund. Doon magkakaroon kayo ng idea at makikita nyo kung ano-ano yung mga financial instrument na ino-offer ng BPI, no? BPI Asset Management Trust Corporation. So ito pa yung yung Philippine Equity Index Fund, ganun din to. Ito naman sa index naman to na nakasakay yung 30 company sa Philippine Stock Exchange, no? Dito siya nakasakay. Yung tinatawag na index tracker. So yung net asset value niya per unit mo 86.96. Tapos nag-launch siya noong May 20, 2013. So ito yung wala rin siyang holding period, wala rin yung redemption, 3 trillion. Tapos yung mga company na pinaglalagyan, ito rin puro blue chip company rin. SM Investment Corporation, SM Prime. So ito yung percentage ng fund na inilalagay nila, no, sa bawat company.
So narito, ito yung kanilang performance na saka yung benchmark ng fund sa loob ng ilang taon yan. So narito rin yung cumulative performance, no. So sa 1 year, no, nagre-range siya ng 12.53%, no, 11.76, 13.75, no, sa 1 year. Sa 3 years, medyo negative siya, no, dahil sa pandemic, no. Pero yung 1 year nag-positive pa siya. So yun guys, kung nagnanais kayong mag-ipon, no, at mamuhunan sa UITF, no, ang kagandahan kasi na itong nag-invest ka rito sa UITF, kumbaga kung kaysa nag-iipon ka ng nagsisaving ka sa bangko lang, no, sa savings account mo, no, hindi siya kikita ng, wala siyang kikitain doon kapag ka naka-deposit lang sa savings account mo yung savings mo. Dapat pagka nag-savings ka, ibibili mo nito para kumita yung savings mo. Habang nagsisavings ka, kumikita. So katulad nung pinakita ko rito kanina, no, kung halimbawa maganda yung performance nung neto, no, sa loob ng isang taon, no, ayun yung maaari mong kitain, no, 12.53%, no, 11.76 or 13.75 yung kanyang benchmark, no, sa loob ng isang taon. So kung meron kang 100,000 times 13%, meron ka ng 13,750, no? Kumita na ng 13,750, 100,000 mo sa loob ng isang taon. Kikita ka ba ng ganyan sa saving deposit ay sa time deposit or sa savings account? Siyempre hindi, di ba? 1% lang ang ino-offer sa mga ganyan, time deposit and savings account, eh. Pero kung dito sa UITF, no, pag nag-perform maganda yung iyong fund, no, ito yung maaari mong kitain, 13.75% sa loob ng isang taon, or 12.53 or 11.76. So let's say meron kang 1 million, no? So kumita ka na ng 130,000, no, sa loob ng isang taon sa 13.75%. So ganun yun, ganun nagtatrabaho yung UITF. Kaysa binubulok mo yung pera mo sa savings account, no, dito mo na lang siya ilagay, mapapadali pa yung paglago ng pera mo. Ito pa yung isang mga fund, no, na BPI Invest Short Term Fund. Ito naman mga short term lang to, no, yung mga money market. Yan, kung ilalagay mo sa saving deposit yung pera mo, dito mo na ilagay, mas malaki pa yung kita kaysa doon sa saving deposit mo. So makikita natin yung benchmark, no, sa loob ng isang taon, no, meron siyang 0.81, no. So meron din siyang 1.11, no, sa isang taon. So kaysa sa i-compare mo sa time deposit, no, ay sa savings account, wala siyang kikitain. Dito may kikitain siya. Pero liquid din naman to, anytime pwede mo siyang i-redeem po. Wala rin siyang minimum holding. Wala rin siyang early redemption charge, no. Tapos yung threshold niya 0, no, anytime pwede mo siyang kunin. Pwede mo ma-cash. Pag niliquidate mo siya, antimano, cash na kagad, hindi ka nabibilang ng araw. Walang threshold na tinatawag. So ito yung mga tinatawag na money market pa. Kaysa sa savings account mo lang i-stock yung pera mo, dito mo na ilagay. May chance ka pang kumita ng 1%, no? Sa savings account, wala ilang porsyento ba binibigay, wala pang 1%, no? So dito meron. Pwede mo rin naman siyang i-withdraw anytime. Sa time deposit din, mas mainam na to kaysa sa naka-time deposit ka, no? Kasi wala siyang redemption and holding period. So yun, mga financial instrument na BPI Asset Management, no, nasa ilalim ng Unit Investment Trust Fund. So kung halimbawa isa kang savers o nag-iipon ka, so mas madaling
mas madaling makaipon ng pera kapag ang pera mo ay hindi mo lang inilalagay sa savings account, no? Kailangan nagtatrabaho din yung pera mo. So, mas magandang ilagay dito sa UITF yung iniipon. Nakakapag-save ka na, habang nagse-save ka, kumikita yung pera mo. Ang ganda, di ba? So, yun mga katsupitero, pag re-reveal ng mga financial instrument na sa ilalim ng Unit Investment Trust Fund. Kasi kung hindi naman nila ino-offer sa bangko to pag hindi ka magtatanong. So, dapat alam mo to para pagpunta mo sa bangko, ito na mismo yung sasabihin mo sa kanila. Kasi kung sila mismo hindi nila ino-offer. So, yan ang isang tip na pwede kong ibigay sa inyo kung paano nyo mapapadali ang inyong pag-iipon sa pamamagitan ng pag-i-invest sa UITF na pinamamahalaan ng mga bangko. So yun mga katsupitero, sana nadagdagan naman yung inyong kaalaman, no? Hanggang dito na lang tayo at thank you for watching.